Hello everyone, ito pala si Bobby. So isang buwan na din at kami ay continue lang dun sa aming miniseries dito sa Amsterdam. Kakasend lang namin sa kanila last 2 months ago at pabalik na ulit sila dito. So pinapaghandaan namin yung kanilang pagtatapos at yung aming pa-welcome back sa kanila dito sa Amsterdam. So ngayon, ang gusto kong share ngayon sa inyo is about yung sa identity. So these days, itong identity, ito yung issues na palagi natin napapag-usapan. Ang tanong dito palagi ay kung sino tayo, ano yung identity ko, o sino ba talaga ako. Itong mga question na to ay importante sa ngayong generation at lahat ay naghahanap ng kasagutan. Ito ay importante na malaman natin dahil sometimes yung identity natin ay nakabase dito sa mga iba't ibang mga bagay. Katulad na lang ng work natin, for example, at saka yung experience natin, mga hinanakit, or pain sa mga achievements or sa success natin, 'di ba most likely, dito natin hahanapin yung identity natin. Pero kung dito tayo magbe-base ng ating identity tulad na lang sa trabaho, sa mga iba't ibang bagay, ay talagang magkakaroon tayo ng problema kasi ever-changing yung mga bagay na 'to. Hindi ito forever. Magkakaroon tayo ng bagong job at iba't ibang experience. Hindi rin pare-parehas yung pay natin, yung achievements natin, at saka hindi sila magkakatulad. Kapag ginawa natin yung ganun, then may experience natin na ma-confuse pagdating sa identity natin. Halimbawa na lang, kapag ikaw ay kapitan sa barko, pagbaba ng barko ni kapitan, siya ay part ng normal citizen na may pamilya katulad ng karamihan. Siya ay kapitan sa barko lamang, hindi pati sa lupa. Walang meaning yung pagiging kapitan sa lupa, kaya kailangan natin malaman yung pinaka-identity natin kung ano ang binigay ni God sa atin para tayo ay maging firm at hindi shaken ng ever-changing world at ever-changing time. Kaya yung reason na kung bakit ito yung gusto kong i-share is because ito ay fundamental part ng ating buhay. Recently, may isang estudyante dito na may isang background na medyo magulo. Siya ay lumaki sa isang environment na hindi niya naramdaman yung klase ng pagmamahal. At sobrang daming challenges sa buhay niya. Sa family, naapektuhan ng kanyang identity. Yung problem is yung mga factors na ito ay nakaka-affect ng ating identity. Dahil doon, kahit na may strong passion pa siya na lumapit kay God para siya ay kilalanin, siya ay naging hesitant lumapit sa Lord. Nahirapan siya na tawagin ang Diyos na Father. Ngayon, nahihirapan na siya mag-trust sa mga tao na nagpapakita ng love and care sa kanya sa loob ng isang community. Palagi siyang merong doubts na kahit nandun na yung desire or yung pinaka-opportunity na makilala yung Lord at maging malalim yung relationship sa kanya, nagkakaroon siya ng struggle. So, pag narinig ko yung story na 'to, nare-remind ako nung time na nasa on board pa ako. During sa duty ko, marami akong time na kausapin yung mga AB. So sometimes, nagkukuwentuhan kami regarding dun sa buhay-buhay namin at sometimes nasi-share din nila yung mga family problems nila, yung relationship problems at yung mga pinagdadaanan nila. So yung mga ibang nakakausap ko, para sa kanila yung life ay sobrang hirap na palaging masakit yung mga pinagdadaanan. At para naman sa akin, ito ay galing lahat sa pagkakakilala natin doon sa identity natin. Yung iba, sure sila kung sino sila, saan yung identity nila, pero yung iba ay confused at hindi nila alam kung saan yung identity nila. So gusto ko sana i-address ang issue na to regarding identity at ito ay matatagpuan natin sa Genesis story as well. Because basically, ito yung pinaka-starting point ng ating identity. So, paano nga ba nagsimula or saan nanggaling yung ating identity? Tingnan natin yung mga bagay sa paligid natin. Like yung sa akin, yung cellphone, tapos doon sa taas, yung computer ko. Meron din akong speaker doon banda. Pero ang identity ng lahat ng mga bagay na to ay galing sa gumawa or creator ng cellphone. So, yung creator ang nagbigay ng identity sa mga bagay na to. So, nung ginawa ng Lord, yung heaven and earth,
Si God ang nagbigay ng core identity sa tao. Nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Na-mention ko na ang verse na to ng maraming beses. Pero sa tingin ko ay ito ay napaka-critical at nagbibigay ng mabigat na meaning pagdating sa identity. So parang sinasabi dito sa verse na to ay about sa pamamahala ng buong mundo. Pero ang pinaka-importante dito ay ang identity natin ay nasa image ni God. So we are created sa image ni God. So 'di ba? Naalala nyo ba yung shinare ko about sa image ni God? Ito ay ang relationship. Siya ay relational even before beginning. Siya ay isang nasa perfect relationship na tinatawag na Trinity. And throughout sa relationship na yon, nilikha niya tayo. So, ang identity natin ay magkaroon ng relationship with our God. Deeper relationship with God habang namamahala sa mundo. Ayun ang identity natin. Ito yung pinaka-fundamental na identity na meron tayo. So sometimes, nami-misunderstand natin ang word ni God. Katulad na ang Bible ay nakalaan lamang sa mga Christians para magawa nila ang will ni Lord. Pero hindi eh. Actually, ang Bible ay nasulat para sa lahat ng tao. Hindi lang ito simply para sa naniniwala sa Diyos. At ang identity ay binigay lamang para sa mga Christians. Hindi ganun eh. Ang identity ay binigay hindi lang sa Christian but para sa buong mundo. Bawat tao ay nilikha upang magkaroon ng relationship with God. At sa relationship na yon, ginawa tayo para pamahalaan ang mundo. Ito yung tamang way at purpose natin. It doesn't matter kung ayaw or gusto mo. Ito ay something na napagdesisyonan na at walang makakapagbago nito. Hindi ito parang may option ka na mamili kung A or B. Ganito tayo create ng Lord. Hindi natin to mababago or hindi natin to mababawi. So therefore, kung tayo ay walang relationship sa Panginoon, then yung pagkatao natin ay hindi maaayos. So ang kailangan natin sa mundo right now, ang pinaka-importanting bagay ay ang ma-restore ang relationship natin sa Diyos. For example, kung meron akong hawak na cellphone at nabagsak ko ito, tapos nabasag ko yung screen. So, ano na ang cellphone na to? Cellphone pa din ba? Yes, 'di ba? Kahit sira na yung screen ng cellphone, ito ay cellphone pa din. So even though marami ng iba't ibang mangyari, kahit sira na yung screen ng iyong cellphone at maaaring marami na din ganito na story ang mangyari, ang identity natin na binigay ng Lord ay the same pa din kahit nasira ang screen ng ating cellphone. Or even though yung heart ko ay broken, 'di ba? So naalala ko yung sa bridge, yung pabigat doon sa chart, tinatawag namin yung choco pie. Pero ito ay chart weight. Actually, ito yung pinaka pang stretch para yung chart hindi marolyo. Nakakita na ba kayo ng ganun? Ang tawag namin doon sa barko ay choco pie. Dahil ganun yung parang itsura niya. Ito ay medyo mabigat at matigas talaga to. So marami kaming pwedeng paggamitan dito. Tulad pag may inaayos kami, lagay lang namin ito. Kunyari, pag kailangan namin ng pangtakip, pinapatong lang namin to. Kasi marami ka pwedeng paggamitan nito. Pero itong chart weight ay chart weight. Kahit na tawag ko dito ay chocopie, pero chart weight pa rin ito. Kasi pag ginamit namin ito sa tama, doon lang siya nagiging efficient at nagiging nagagamit sa maximum capacity. So, ayun, meron akong 3-year-old na anak at siya ay mahilig maglaro ng bubbles. Pero ayaw niya maligo or lumangoy doon sa bathtub na puno ng bula. So, natanong ko siya one time. So, sabi ko sa kanya, bakit ayaw mo doon sa bathtub, sa bubbles? But yung sabi niya sa akin, pag naligo daw siya sa bubbles na may bathtub, siya ay natatakot na pag hinawakan niya yung bubble nang gamit yung kamay niya ay magiging bubbles din. So, nagets nyo ba? Like, pag nilagay mo yung kamay mo, hindi na siya kamay. Bubbles na. Kaya,
Sabi ko sa kanya, "Alam mo ba na kahit ilagay mo yung kamay mo sa bubbles, ikaw ay si Dael. Ikaw si Dael. It doesn't matter." So same din 'pag nilagay mo yung kamay mo sa bubbles. 'Pag hinugasan mo na yung kamay mo, mawawala na yung, bubbles. Yung kamay mo ay kamay mo, hindi na siya bubbles, right? So ang identity natin ay sometimes being confused ng iba't ibang mga bagay na naririnig natin. Pero ang kailangan natin tandaan sa identity natin, tulad ng kamay ay kamay, si Dael ay si Dael, at ang chart weight ay chart weight. Yung cellphone, kahit nasira na yung screen, walang magbabago, cellphone pa din yun. Kasi ang identity na binigay ng Lord, katulad din nun, ay hindi magbabago. Palagi lang yun nandyan. Kahit ano pa man, walang makakapagpabago ng identity natin kahit pa yung mismong sin na nakocommit natin against kay God. Kahit na yung questions na maybe doubtful yung heart natin na kung si God ba talaga ay nandyan or si God ba talaga ay totoo. Lahat ng yon, kahit may mga ganong thoughts tayo, still, our God is God. Yung identity na binigay sa atin ay hindi magbabago. Kahit habang yung enemy is palaging nagsisinungaling sa atin at gusto niyang sabihin sa atin na ang identity natin ay nasa ibang bagay, na ito ay yung mga experience natin or yung mga achievements or yung katulad sa captain sa barko or yung katulad dun sa story natin previously dun sa isa sa mga student namin na may magulong family background. Yung mga bad experience nila ay pwede natin maging identity, pero hindi ito yung sinabi. Hindi ayun pwede maging identity natin. So brothers and sisters, pakinggan nyo maigi no matter what. Kahit ano gawin nyo, yung identity natin hindi magbabago. Ikaw ay love pa din ng Panginoon at ikaw ay kailangan mahalin siya as your creator. Ito ang identity natin na binigay ng Lord. Tayo ay ginawa sa malalim na pagmamahal ng ating Panginoon para mamahala sa buong mundo sa loving relationship na meron tayo sa Kanya. Kailangan nating malaman at ilagay sa puso na I'm sure na marami sa atin is wondering kung ano ba talaga ang reason kung bakit tayo nabubuhay. Ano ba yung reason kung bakit tayo nandito sa mundo, sa gitna ng karagatan? I really hope na yung sermon natin ngayon o yung speech natin ngayon ay maging strength at maging encouragement natin about sa identity na meron tayo. Inuulit ko, ang identity na meron tayo ay hindi magbabago. Yung identity natin ay nasa Creator na si God, na siyang gumawa sa atin sa kanyang image, which is in the perfect relationship. Gusto niyang magkaroon ng relationship with you. Gusto kanyang mahalin. Gusto niya na makasama ka. Yan ang purpose mo. Yan yung identity mo. Walang makakapagpabago or makakaapekto ng iyong identity. So, panghawakan mo at pray natin na ma-visualize natin kung ano yung sinasabi ng story na to sa buhay natin. Salamat at pagpalain kayo.